sa corruption index. Napakataas po ng Pilipinas. So this is a reality that we need to face, at ang bawat Christian leader should really reckon. Kasi hindi pwedeng tayo po ay manatiling nanonood at nakikinig sa mga issue ito. Yes. Na dapat po ang ating mensahe ay mayroong reality at magkaroon po ng tunay na impact upang hindi po tayo masisi ng susunod na henerasyon. That's my exactly. Maybe I'm talking so much, but no, maybe we can, I can continue later sa ating pong susunod podcast. Yeah. And I want to ask the permission of our main anchor, Karandi, and ating co-host, Gihan from the US. I will have to mauna muna ako sa inyo at I will monitor it sa sasakyan papuntang I will be going to Baguio, and see you sa atin pong mga ka-spin dyan sa Baguio City. Alright, ingat po kayo, Commander. Alright, God bless po sa inyong biyahe at papanalangin ho namin kayo. Ayan, okay. So maraming salamat ho, Commander. Nandyan ho pa ho ba si Pastor Gihan? Any comment ho dito sa ating pinag-uusapan? Isang pwede nating sabihin na confidence natin sa mga nabanggit po ng ating CEO is that he is talking not of yung mga napanood lamang o narinig lamang, pero ito po'y kanyang karanasan. So sa mga hindi pa po nakakaalam, ang ating pong CEO, President, Commander Red, ay nasa Malacanang po during the time of President Ramos. So he has his own story na kung saan karanasan, at the same time eyewitness of how things are going in our politics. Pero sa palagay ko, Pastor Randolph, o hindi pala sa palagay ko, ako'y naniniwala na hindi lamang sa Pilipinas ang corruption, no? Yung iba magaling lang magdala. but it is really all over the countries na meron talagang, sabihin nating mga makasariling mga kaparaanan. Even dito po sa Amerika, the difference between a normal digital product and bestseller, ng mga possible chaos. Though ang presidente po, si President Donald Trump, is very strong sa kanyang leadership. I believe na kanya pong ginagamit ang kanyang wisdom sa background niya sa business, kung paano niya patakbuhin ang ang USA. And madami din siyang mga allies. Madami po ang nagugustuhan ng kanyang mga kaparaanan because he takes a stand sa mga bagay na pwede niyang gawa ng kaparaanan, no? Yun dun pumapasok yung mga executive orders. Okay, na hindi na kinakailangan pang pagbotohan sa Congress. So with these executive orders, now makikita natin na he is simply doing what the Bible says na siyang purpose ng government, no? Para pigilan ang evil. So kung talagang kokontra ka sa ini-impose na order at peace, talagang magkakaroon talaga ng chaos. So again, it's happening in dyan sa ating bayan, at nakakalungkot because yung mga mahihirap ay mas lalo pang nababaon. Ang kaibahan lamang po dito sa USA is that merong means ang mga tao para hindi man sabi natin makaahon, pero they are being sustained, no? They are being sustained. And kung meron mga pangangailangan, ang dami kong pwedeng makwento, Kaspin Randolph. Go ahead. Pero napakagaling.
Katulad niyan yung mga senior citizen. Mm. Napanood natin sa balita na ilang linggo na pumipila pa din sila, walang gamot, kung meron man matagal pa bago makarating. All the services that the government should be doing para sa ating mga tatay, nanay, at mga lolo't lola ay hindi nabibigyan ng hustisya. Alam mo ba, Kaspindrando, dito kapag ikaw ay senior or pagka 60s mo na, automatic yan na ang government na ang magfa-finance sa iyong mga pangangailangan. Dito po walang gutom. No, kahit tamad ka dito, walang gutom, pipila ka lang. Yun lang yung parang pinaka magiging effort mo. Pero pag pumila ka, bit-bit mo pag uwi, ilang loaf ng bread, isang plastic ng apple, siguro mga ang laman 20 peraso. Imaginein mo yon. At marami pang iba, may mga delata. No, ito po'y kinikwento ko kasi may nagdala sa amin ngayon dito. Okay. Nakipila sila doon sa food bank kung tawagin. At yun ang binibigay nila kung kani-kanino. So yung mga tamad namang pumila, sila naman din yung parang nakakatanggap nitong mga effort ng mga kababayan natin para pumila at tumanggap ng mga ayuda kung diyan pa sa ating terminology, no, sa ating. But alam mo ba, isa pa, Kaspinrando, no? Yung hospital dito, hindi pwedeng tanggihan ang mga dinadala sa emergency. Imagine mo na lang yan. Dyan sa atin, naging business na din ang healthcare. Exactly. So kinakailangan may pera ka bago ka tanggapin ng hospital. Or baka kinakailangan may connection ka. So ang mga bagay na yan those are part of corruption. Yeah. No, ang corruption naman din dito about sa puro pera din eh. No, meron dito isang congresswoman Somali refugee. At dahil madami sila sa isang state na tinanggap ng Amerika, no, nagtayo sila ng sarili ng empire. Wow. But then it was found out na yung kanilang mga programs ay hindi rin po totoo. Kumbaga, dyan sa Pilipinas meron tayong mga ghost projects. Dito, ghost foundation, ghost institution. So it's almost the same, Kaspin Randy. Right, exactly. Salamat po, Sir G, ang atin pong Vice President for Operation all the way from Delaware. So, yes, tama ho yun, na again, muli, itong corruption sa Amerika, meron sila lahat sapagkat hindi naman naniniwala ako na ang corruption ay hindi sistema sa Amerika. Pero dito ho sa atin, itong corruption ay sistema na. Kaya nga ho, kapag nais natin ng pagbabago, ay baguhin ho natin ang sistema. Ayan. So, kagaya ng sinasabi ko na itong nangyayari sa ating bayan at sabi ko nga kanina, natatabunan na. Sapagkat iba na naman ang topic na ginagawa ho ng mga kapwa nila politiko, no? Yung mga kurakot, yun yung nag-iimbestiga doon sa mga kurakot. Kaya hindi ko alam kung saan tayo pupulutin. Okay? Hindi ko alam kung saan tayo pupulutin. Go ahead. Yeah. You're saying something, Pastor G? Hindi naman, nagre-react lang ako sa inyo pong Kaspin, sa yung sinasabi. Okay. Sinabi mo saan tayo pupulutin ako. Parang napakamot ako ng ulo saan pa ba pwedeng pumunta. Alright. So tingnan Pero natin. isa pang isa comment, Kaspin. Kaspin, nalanggap ganito. May mga nagpo-protesta against our political issues, di ba? Ang isang iniisip ko is, ano ba ang pwede nilang i-contribute kesa yung sila ay gumawa ng ingay at ng mga rally.
Like for example, ang mga rally na meron tayo dyan, hindi pwedeng walang nagfa-finance. Lahat yan ay finance. Imagine mo na lang yung mga ginagawa ng mga mascot, magkano ang gastos niyan. Yeah. 'Di ba? Sa mga ginagawa, mga gastos pa lang nila sa kanilang mga paraphernalia for rally, no? As they oppose yung mga nangyayari sa ating bayan. Pwede ba na yung mga expenses na yan ay magamit para sa mga immediate, urgent na mga pangangailangan ng ating kababayan? Exactly. Tama. Mm. So, ilan lang yan sa mga saloobin na meron tayo. Kasi lahat ng galawan, kahit na opposition or nasa administrasyon, money is just being spent ng sabihin natin may paglulustay. Yeah. So instead of making of just malustay ang pera na yan para sa kanilang mga sentiments, baka pwede naman na gumawa din sila ng mga programa sa mga immediate na pangangailangan nating mga kababayan. Tama. Sige, back to you. Tama ho yung observation mo, Pastor G, ano? And the problem is that ginagawa ho nila ang mga ito kasi meron din ho silang motibo. Meron din hong motibo ang mga ito. Sabi ko nga kanina, merong political fraud. Sabi ni Commander, merong political dynasty at merong corruption. So ano to domino effect na nangyayari sa ating bayan. Babalik tayo because of the system. Hindi talaga mababago ang mga ito dahil sa sistema ho natin na dinala ho sa atin ng mga nang nanakop sa atin. So yun yung nakakalungkot na katotohanan sa ating bayan. So paano natin babaguhin ang ating bayan? Paano natin ho ito babaguhin? Simple lang ho, bumalik ho tayo doon sa pinaka basic. What's the basic? Balik tayo sa scripture, Alam ko na ang Amerika founded ng scripture. Founded ng scripture ho yan. So sabi ho dito sa Samuel 16:7, 1 Samuel 16:7, man looks at the outward appearance but the Lord looks at the heart. Ang problema ho natin ay outward ang tinitingnan. Ayan. So ito hong talatang ito sa 1 Samuel, ito ho yung pagpili kay Haring David bilang maging hari. So, si Samuel tinitingnan niya yung appearance ng mga kapatid ni David. Pero ang Panginoon, hindi siya tumitingin doon sa outward appearance. Sabi ko nga, yung mga Greeks, na na-influensyahan ang mga Spanish, ang kanilang paniniwala nga ay kapag matangos ang ilong, pogi, matipuno, ay yun ang dapat maging leader sapagkat meron yung divine intervention according to the Greeks, alright? So, paano na lang kung ganon? Wala nang karapatan si Pastor Randolph na maging leader, So, which is yun ang nagiging nangyari sa Pilipinas. Kapag ikaw ay ordinaryong mamamayan, mag-file ikaw ng iyong candidacy, pero magaling ka naman, walang boboto sa'yo. Bakit? Kasi doon sila sa may kaya, may itsura, may pangalan, yun ang ginagawa ng ating mga kababayan. Kaya patuloy tayong niluloko kahit na wala namang kakayahan na mamuno. So, ganyan po ang nangyayari. Dito din po sa Proverbs 29:2, sabi dito, when the righteous are in authority, the people rejoice. So, hindi sinabi dito when the wealthy rule, when the famous rule, hindi sinabi dyan. Sabi dito, when righteous. Ayan, so leadership, tandaan natin, leadership is responsibility, not an inheritance. Ayan. So, leadership also is a steward, not an ownership. Ayan, tandaan natin yan, So, the voters are accountable too. We are accountable sa atin pong pagboto. Ayan, 2028 ay election na naman
At nakikita ko sa social media, flooding yung pong napaka agang pangangampanya. Ayan. So, mga kaibigan, here's the concrete solutions of everything. Stop voting based on popularity. Ayan. Demand transparency. Okay? Support leaders with character. Dapat may character. Yung hindi lamang na magaling magsalita. Ayan. Hindi lang din basta-basta Kristiyano. Pag nagbasa ng verse sa Senado, yun na. Ano? Pag nag-memorize ng verse, yun na. Pag nabanggit ng verse, yun na. Hindi ho ganon. Dapat may character ho tayo. Turuan din ho natin yung ating mga kabataan na patungkol ho sa servant leadership. And reject personality politics. Yung may mga mukha, yung mga mukhang artistahin, yun yung binoboto natin, nabobola ho tayo ng mga yon. Tigilan na ho natin yun, ano? Tigilan na ho natin. Magbago na ho tayo, baguhin ang sistema. Ano? So, yun ho mga batid. Ang katotohanan at sana ho ay tayo ho ay bago ho natin mabago ang sistema, tayo ho muna magbago. Kaya nga ho ang ano na ito, ang broadcast na ito ay unang-una para po sa mga Kristiyano mananampalataya. Yung mga manggagawa ho, yung mga lalong-lalo na ho, yung mga members ng Spin Media natin, yung mga pastors po natin sa Spin Media, gamitin ho natin yung ating hong authority, yung authority, yung spiritual authority ho natin para i-share din ho itong Spin Media sa atin po mga members. Let's share the Spin Media to all our members sa ating church sapagkat ang kilala lamang ho nila ay yung mga stream media. So ang Spin Media ho, by the way, this segment is brought to us by Spin Media TV Philippines for truth-centered commentary and nation-building discussion. Please subscribe nyo po din ho yung atin pong YouTube sapagkat pag sinubscribe ho ng ating mga members yung YouTube ho natin, mano-notify ho sila during our live broadcast. Alright, so let's go on with one word answer, right? One word answer ho tayo. Kami na lang dalawa ho ni Pastor G ang nandito. So one word answer ho tayo. So, okay, so Pastor G, is Dynasty healthy? Hello, Pastor Gian? Is political dynasty healthy? Yeah. Healthy. Alam mo, natatawa ako kasi kung ang political dynasty is happening sa ibang tao, parang sasabihin talaga natin na hindi siya healthy. But let's also admit the sad reality na kung tayo naman ang nariyan at minsan sabihin natin may maganda naman tayong motibo. Parang okay ding isipin, So anyway, that's politics. Kung sa palagay natin na yung ating motibo ay genuine, then parang ipaglalaban natin yung political dynasty na yan. But again, in the book of, in the scriptures, we can see that isa din ito sa sa sistema na ginawa ng Diyos. Yung political dynasty na yan with the notion na yung righteousness ng ama ay maipapass on sa anak. But again, another sad truth is that hindi ganon ang nangyari sa mga kwento sa Bible. So in our generation, nakita natin na hindi siya healthy. Hindi naging healthy because as people would stay longer sa kapangyarihan, kung ano man yung motibo meron na maganda sa simula, nababago ng panahon. Nababago sa panahon dahil nga tayo ay nasa laman pa and yung inaalaga ang greed ay napakatindi pag ito na po yung nagko-control sa tao. Exactly. So, nasagot ko ba, Pastor Rando? Yes, nasagot nyo. Oo, nasagot nyo. Dagdagan ko lang ho,
tama yung sinabi ni Pastor G, ano, na sa Biblia, yun yung sistema na ginawa ng atin hong Panginoon. Now, tandaan ho natin, marami hong klaseng government concept. Meron ho tayong tinatawag na democracy. So tayo ay sa Pilipinas, democracy. Alam po natin ang democracy. Pag sinabi democracy, ang kapangyarihan ay nasa bayan. Pag ayaw nila yung politiko, magrarally sila. Maganda kung mapapatalsik, ano? Sana mapapatalsik. Pero yun nga, democracy, ang kapangyarihan ho ay nasa bayan. Sa Biblia ho, kingdom, ang Panginoon ay nag-set up ng kanyang leadership concept in a kingdom. Kasi alam po natin ano ang kingdom, paano gumagalaw ang kingdom. Ang kingdom ay gumagalaw, ang kapangyarihan o ang salita ng hari ay kapangyarihan. Okay, kung anong sasabihin ng hari, yun ang nasusunod. So that's kingdom. So during the time of David, kingdom ho yun, ano? Ang salita ni David ay yun ang kapangyarihan, yun ang masusunod. Pero yung mga salita ni David ay kinukuha niya ho yun doon sa atin pong Panginoon. Kaya nga ho, noong si David ay nagkasala, nagkaloko-loko yung kanyang kingdom. Di ba? Kasi humiwalay siya doon sa kalooban ng Panginoon. Noong si Haring Saul ay hindi na sumunod sa ating Panginoon, nawala sa kanya yung authority niya sapagkat yung kalooban ng Panginoon ang nasusunod sa kingdom. Ngayon, babalik tayo dito sa democracy. Ang kapangyarihan ng democracy ay tao. So, hindi kasi tayo kingdom. May modern kingdom sa Europe, ano? May mga hari doon. So yung kanilang kapangyarihan, yun yung nasusunod, yung kanilang sinasabi. So, pero brothers and sisters, ano, darating ho tayo doon. Huwag ho tayong mainip. Ayan. So ang nais lang ho nating sinasabi ho natin dito ay para mabago ho ito, bumalik ho tayo sa scripture. Kasi ang scripture ho, yun ho yung absolute. Ayan, yun yung hong absolute. Kung ang ating mga leader yung kanilang pamamahala, alam naman ho natin, sige, ano lang ho tayo, magbigay ho tayo ng halimbawa. Ito ay hindi talaga hindi political dynasty na politiko. Si Mayor Mercado ng San Pedro. Mayor Mercado ng San Pedro ay isang napakabatang mayor, Kristiyano, at sinusunod ho niya yung talagang salita ng atin hong Panginoon. Ay kita nyo ho yung kanyang pamamalakad sa San Pedro. Mayor Vico Soto ng Pasig. Isang batang mayor, isang Kristiyanong mayor, hindi ho galing sa isang political dynasty sapagkat yung kanyang mga magulang niya hindi naman politiko. Yung tito niya, oo. Pero hindi ho siya galing doon. So, Kristiyano at naninindigan sa katotohanan. So, ang ibig sabihin ho nito, kapag ang ating ibinoboto ay talagang isang mananampalataya na ang konstitusyon, ang batas ay nauuna ho ang salita ng ating Panginoon, makakaasa ho tayo ng isang tunay na pagbabago. Let us change the system with a biblical system kung saan ay ito ho dapat ang sinusunod. Alam ho natin sa Amerika, ang kwento ho ni sino ho itong presidente na kung saan ang constitution ay ang Biblia ay nasa ibabaw ng constitution. Tulungan mo ako, Pastor G. I don't know if he is the third president of the United States. Sino ito? Itong let me see. Okay. Sige. Tingnan ho natin. Na may ribulto. Ayan. May ribulto sa Sino ba si halos kasi mga Christians sila Kaspin Randy Yung pinakakilala, may story siya eh. Ang kanilang background si George Washington Ito na. is from Episcopalian ng kanila.
Mm. Ang Presbyterian naman si Abraham Lincoln. Yon, si Abraham Lincoln pala yung sinasabi Methodist, ko. Oo. Okay. Si Yeah. Abraham Lincoln ho ang sinasabi ko, mga batid, ano? Baka gusto mo si Jimmy Carter at Baptist to si Jimmy Carter eh. Oo, well known kasi itong story ni Abraham Lincoln na during his presidency, Okay. the Bible is pinapatungan niya ho yung Constitution ng Amerika. So ang ibig sabihin, talagang ino-honor niya yung salita ng atin hong Panginoon. Alright, so ayan, tayo ho. Nako, mga kapatid, 1 oras na ho pala tayo, ano? Maraming salamat ho sa lahat ng nanonood ho sa atin. Ayan, so very short, napaka-iksi, ano, Pastor G, napakabilis ho. Ayan, so sa susunod ho, mga kababayan, we are gonna be inviting, itong ating program tandem with our CEO and Pastor Gian. Maililipat ho ito ng Monday. First Monday of the month. So the first Monday of the month, tandem ho kami. Kaming tatlo. At malilipat din ho ito ng alas 7 na ng umaga. Ayan, ang ating Unfiltered ay alas 7 na ho ng umaga para ho gising na ho ang lahat. Ayan, so I hope and pray na talagang patuloy niyo ho itong subaybayan, mga kapatid, mga kaibigan, ang atin pong Unfiltered. Announcement ho, Pastor G, meron po ba tayong mga announcement sa ating sa Spin Media? Okay, siguro ang aking masasabi na mahalaga sa ating mga kaspin is to renew your credentials. Pag sinabing credentials, ang meron naman tayo na common that we have para makapasok tayo at magkaroon tayo ng conversation sa kung kanino man, makapasok tayo sa mga opisina, is our IDs. Hindi ho So ang ating pong Pastor J, hindi ho makalagpas sa checkpoint, ha? Hindi para makalagpas sa checkpoint. Pwede yan. Basta wag lang gagawa ng illegal. Yon. Tayo po dapat na merong tamang paggamit at tamang pamumuhay, tamang sistema. Sabi mo nga kanina, Kaspin Randy, no? Para walang abala sa ating pong mga paglakad. But again, ang ating pong IDs ay ipa-renew nyo na po. Just let us know, kontakin nyo lang po ang ating pong CEO or ang inyong pong lingkod, Gian Rizanina, para sa mga ID concerns po ninyo. Kung tayo po magpapa-reprint o magre-renew, or kung may kailangan pa po tayong ibang mga kagamitan, for example, vests or t-shirt or shall I say, yung polo shirt natin para well represented tayo kapag tayo po ay meron pong imimit o pupuntahan ng mga paglilingkuran. And sa kung sino pa po ang nais na maka-avail ng privilege na ito, actually, gusto kong gamitin yung word na kapangyarihan kasi malaki ang nasa balikat na authority or kapangyarihan pag ikaw po ay nasa media. But again, we want to be responsible to this authority that we have. But if you are not yet a member of Spin Media, paki-reach out po ang inyong mga lingkod so that we can assist you and we can contact our directors all over the country para po matugunan ang inyong mga katanungan kung paano po magiging kabahagi ng ating pong advokasya, which is positive news. All right. Thank you, Kaspin Randy. All right, no worries. So, thank you so much, Pastor G. All right, maraming salamat ho, mga kababayan, sa lahat po ng ating mga kababayan na nakasubaybay sa atin ngayon. I think we have a problem, but I'm gonna fix it later, yung signal ho. Ayan natin, medyo putol-putol ho siya, and I don't know if it was recorded on YouTube, but I recorded it here. So, maraming salamat ho, at kita-kita kits po tayo. Please, Pastor J, by the way, baka meron pong mga kababayan dyan na malapit sa inyong church, invite nyo ho sila. Of course, yes. Yes, gagawin natin yan. Apo.
Alright, Once po na ma-post po natin ang sa YouTube or sa Facebook, automatic po yung ating mga kaibigan ay susubaybay na din po sa ating pong mga balitaktakan at mga balita. Yeah, I mean, baka mayroong hong kababayan tayo na naghanap ng church. Ano po sila? Invite. Okay. Sa ating mga kababayan nearby, ang mga malalapit po sa amin na mga states dito ay ang Maryland. In 30 minutes, makakarating na kayo dito sa Delaware. Sa mga taga New Jersey, bridge lang din ang katapat. Ano po? As from those who are from Pennsylvania, pwede po kayong makatawid lang din. Tawid lang kayo ng tulay. Nandito po kayo sa Delaware. Dito po ang ating simbahan, ano po, sa Porter Road at Bear, Delaware. Alright. Kung kayo po ay makakadaan dito, just let me know. At ako po ay magagalak na kayo po ay aking mapaglingkuran. Alright. Maraming salamat, Kaspin Randy. No problem, no problem. All right. So also, to those who don't have a church, but you are willing to bring your family to the saving grace of the Lord Jesus Christ, ang inyo pong lingkod ay meron ho tayong online church, Jesus Kingdom Movement. Tayo po ay nasa online, in the palm of your hand. We can train you, we can disciple you, we can mentor you para po ma-reach out niyo yung family. And we are building right now. I am praising God because we have a new Kingdom Hub in Uganda, also in Australia, and we have also in Canada. So I praise and thank God for this. The movement are really, God is using the online church, Jesus Kingdom Movement. And also meron ho akong programa din sa Amerika, reaching the cannabis community. Yun pong King's Dominion Podcast. And also host po din ho tayo ng isang radio station in America, the USWC Rocks Radio. So maaari nyo po itong tingnan sa inyo pong mga cellphone. Tayo ho ay ginagamit ng ating Panginoon to reach the cannabis community in the US, all over the world. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Muli po kami ho ay magpapaalam na. Maraming salamat ho sa umagang ito. See you next Monday. At ito ho si King's Voice Randy, Randolph aka King's Voice Randy. And kasama ko ho si Pastor Jihan, si Nina all the way from Delaware, USA. And yung ating pong CEO, Commander Red. God bless everyone. Mahal ho namin kayo at magkita-kita ho tayo sa susunod na Lunes. Ito po ang Unfiltered, walang kinikilingan, nagmamahal sa Diyos at nagmamahal ho sa bayan. God bless us all. Hey. Okay. God bless. God bless. Salamat po.